Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako po, eto na ang napaka-thrilling na nangyari sa araw na ito, kahapon or sa araw na ito. Nagsampa na ng reklamo si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez. O eto kababig, ito na ang latest na aabangan natin kung ano ang maging desisyon ng Korte Suprema. Ito kabibig, o yan. O, kapapasok lang na balita. Ngayong araw pa lang ngayon, kabibig. Kapapasok lang na balita iyan, mga kabibig. Kung saan, nakita naman natin si si Attorney Vic Rodriguez at si Congressman Ungab. Nagpa-picture sila at kitang-kita naman na hawak nila ang dokumento na kung saan sila ay magsusumite ng reklamo. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, biggest money heist. 6.352 trillion. Naku po, inihain na kahapon ang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na maisantabi at ipawalang bisa ang illegal, kriminal at unconstitutional na 2025 budget. Ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at kriminal na BICAM report ay kasabwat sa biggest money heist. Masdan at malaya ninyong suriin ang mga larawan kung saan makikita ang napakaraming blanco na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Bilyong piso rin ba ang halaga kung bakit nagtraidor ang mga mambabatas sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulag, pipi at bingi? Yan mga kabibig ha. Kitang-kita naman natin ngayon na talagang nagsusumite na sila ng reklamo si Attorney Vic Rodriguez at si Congressman Ungab. Naku po mga kabibig, sabi-sabi ng iilang netizen, baka si Stella pwede siyang maging star witness. Oh, grabe naman. Star witness nga ba si Stella Kimbo? Ito kasi ngayon lang kabibig, sa isang interview ni Stella Kimbo, inamin ni Stella Kimbo confirmed Baikan reports blanks. Kimbo confirmed insertion in GAB. Kimbo confirms Escudero and Hontiveros are liars. Sa pag-amin ni Stella Kimbo, so therefore conclude ang mga tao na, ay, isang sinungaling, mga sinungaling pala yung nagsabi na walang blanco. Ito na si Stella Kimbo na ang nag-amin na may mga blanco at ang nag-fill in, posibilidad ang mga technical staff, ang nag-fill in sa BICAM report. Some of it are done by technical staff. Ay napanood nyo ba? Alam ko napanood nyo ang interview sa GMA na kung saan talagang inamin ni Kimbo. Nagtanong ang reporter, kabibig, ma'am, tungkol sa yes, sabi niya. 'Di ba? Naku, kalerki naman to. Delikado to. Okay lang ba sa inyo kung si Stella Kimbo magiging star witness? Wow! Kung ipapatawag, kung imbestigahan ito ng Korte Suprema, ipapatawag si Raul Manuel. Kasi si Raul Manuel nagsabi din na may mga blanco. Kinount na nga, binila nga ni Raul Manuel. Stella Kimbo, chairman na nga ngayon, nagsabi siya na may mga BICAM report blanks. Paano susuportahan ni Chis Escudero, ni Grace po, ni Risa Hontiveros, ni JV Ejercito, at ni Win Gatchalian. Sabi pa ni Win Gatchalian, ang staff ko, tinignan talaga ang BICAM report at walang blanco. So nagmumukha silang sinungaling ngayon. 'Di ba? Sa pasabog at pag-amin ni Stella Kimbo, itong mga politikong nag-yes, nagpirma at nagsabing walang blanco sa BICAM report ay mga sinungaling? Karapat-dapat ba itong mga politikong ito na bigyan natin ng ating boto? Naku, mag-isip-isip tayo. Naku, na delikado pala itong mga taong ito. Heto na, heto na. So who is really telling the truth? Kung kami, silang lahat sinungaling. Kaya lang nabuking, kaya-kayang muna. Di ba? Save yourself. Laglaga na. Ang hinihintay na maraming Pilipino ay ang pagsalita ni Martin Romualdez.
As in, until now, Martin Romualdez become quiet, mga kabibig. Paano yan, mga kabibig? Pero may mga ilang kongresista pa rin na itinanggi ang blank item sa BICAM report. O, ito kabibig ha, makinig tayo ha, kina Chua, sina Chua, at itong sino ba ito? Oy, tingnan nyo na lang kabibig ha. Okay, manood tayo sa kanila na talagang they deny. Sabi niya, walang blank. Pero ang chairman ninyo, Hindi totoo yun yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng BICAM, definitely, lahat yun, filled yun. May issue po tayo tungkol sa blanks do sa budget ng 2005. Anong take sa Congress noon? Tungkol sa mga sinasabing mga blanco. Paano natin ipapaliwanag yun? Hindi totoo yun yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng BICAM, definitely, lahat yun, filled yun. At hindi rin naman dumaan sa BICAM, ilang senador. Hindi niya napansin, wala namang senador na nagsasabing may blanco. Uy, diba? meron! Nag-BICAM yan, pinirma ng speaker, pinirma ng Senate President, umakyat sa Malacanang, sa Wait Pangulo. po, meron nagsabing blanco. Si Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos. Kayo naman, hindi kayo nakikinig sa news. Ano ba itong kongresistang ito? Sir, dapat aware kayo kasi trending news at pinag-uusapan ito. Sinabi nga ni Senator Amy Marcos na may mga blanco-blanco kaya hindi siya pumirma. Tapos si Bato humingi na extension na pag-aralan pa ang BICAM report pero hindi pinagbigyan. Kasi may mga blanco-blanco din. Ano ba naman to? Law Office of the President, ni-review ng mga economic ni Presidente, including former Senator, former Congressman, and now Finance Secretary Raprecto. Kilala namin si Secretary Raprecto, maayos at magaling mag-isip. Hindi siguro lulusot yun ng may ganong blanco. Siguro hindi ko alam kung siguro yan yung isang inibig. Kung fake news yun, or kuryente, or kung talagang sinasadya na bigyan ng doubt ang taong bayan. Wow. Pero definitely, walang budget na papasa na mayroong blanco. Galing kami sa local, wala rin ganun. Hindi mangyayari yun. Dadaan sa 10 Sir, balita namin, lahat ng kongresista naka-receive ng email na kung saan attached doon ang BICAM report. Hindi nyo ba nabuksan yung email nyo, sir, para makita? Kasi sabi ni Raul Manuel kinount na nga ni Raul Manuel kung ilang yung mga blanco. Naku po, pagsabihan nyo po yung staff inyo na tingnan yung email na isinend sa inyo, baka meron ba talaga po? Legislator, tapos dadaan sa executive ng lulusot ng may tapos ang makakakita yung opposition lang. Parang too good to be true, di ba? Too good to be true, Congressman Ungab, too good to be true. Paano yan, sir? If merong mga kongresista nagsasabi na may mga blanco, pati si Stella Kimbo nagsabing may mga blanco, ano ba ito? Laro-laro lang. So, sinong paniniwalaan namin? Yung chairman or ikaw? Saan po kaya nakita? Saan po kaya na po ni-rep Kimbo yun? Hindi, nag-rep Kimbo. Sila Digong ang naglalabas noon, di ba? It was, yun yung before the BICAM. Ha? Oo, before the BICAM. So, hindi official yun, di ba? Kaya tingin ko fake news. Hindi official pero may pirma. Ano ba? Hindi official pero may pirma. Tapos may pirma ni Grace po, ni sino ba? Zaldico. So hindi siya official. Kailan maging official? 'Di ba? So yung mga senador at congressman pumipirma lang na hindi official yung BICAM report. Ano ba naman 'yan? Sinadya nila yon. Alam nilang hindi totoo yun. Unang-una, congressman, 300 mahigit. Ano yun? Lahat yung kakausapin mo na magpikit para dun sa blank item. Oh my goodness. Di ba? So, on top of that, nandiyan yung mga Makabayan Black. So, Nagsabi na po ang Makabayan Black na may mga blanco. may mga kakampi rin naman sila, pati anak ni Presidente Digong na si Pulong, congressman din.
So bakit hindi si Ungab na dating chairman ng APRO? So dapat nung dinideliberate pa lang yan, doon pa lang nakita na kung totoong meron. At dito naman sa parte ng Senate, nandiyan dyan si Senator Risa Hontiveros. Tingin nyo ba papayag si Senator Risa? At yung mga, sino ba ang ano ngayon? Si Congressman Coco Pimentel na minority floor leader. Si Congressman Joel Villanueva. Ako nakikita ko mga disenteng tao to eh. Mhm. Di ba? Yung mga senador naman natin, mga disenteng taon, marami pa rin naman dyan ng mga nakakaintindi, lalo na yung mga veteranong senador, hindi naman lulusot sa kanila to eh. So, this is something, at ang dami, para ka mag-blank, ang dami mo masyadong taong kakausapin at papaliwanagan. At yung mga department head, ay yung mga cabinet secretary, binanggit na nga ni Congressman Valeriano, si Secretary Ralph Recto, yung Si Valeriano DBM pala yun. Secretary. So, masyadong marami na mai-involve para payagan yung ganitong klase. Siguro, I think it's intentional just to create doubt Intentional. sa tao. Kita mo, pinag-uusapan natin ngayon, di ba? So, yun yung intention nila mag-create ng Oo. Lagi naman yun, every time na may issue, biglang maglalabas sila ng ibang issue na to divert, tapos mag-create ng doubt. Ganun lang yun. Ganun ba, sir? Good morning po. Mary Ann Santiago po from Balita. May mga naglalabasan po kasing mga peking survey dito sa Maynila pabor po sa isang kandidato. So ano po ang masasabi niya dito at kung ano po ang magiging, palagay niyo po ba makaka-apekto to sa magiging resulta ng halalan sa Mayo? Sa ganito katagal, tingin ko wala. Alam mo, almost 20 years na rin ako sa politics. Noong 2019, natatandaan ko, nagpalabas sa news sa mga tabloid. Lamang yung kalabang ko, ang masama, 3 kami naglalabang, kulelat ako. Pagdating ng after 2 days, naglabas naman yung isa, siya naman ang leading, kulelat na naman ako. Pagdating ng eleksyon, talo silang dalawa sa akin, di ba? Nakita ko rin yung survey nung katunggali ko ngayon, naglabas sila nag-post siya, lamang siya ng 5%. Alam mo, simple logic will tell us na kapag ganito katagal, 2 months, 3 months sa eleksyon, lamang ka ng 5%, ako incumbent, hahabulin kita. Bakit mo sinasabi sa akin? Dapat yan tinatago mo. Ngayon kung 2 days before election, Sabado, Lunes sa eleksyon, pwede yan dahil ang intention mo, yung undecided, makuha mo. Meron ka pang isang araw. Wala na akong panahon maghabol, kundi awatin yung undecided. Pero 2 months, 3 months, ako incumbent, lalabasan mo ako ng survey na. Do you think mananalo siya? Kayo nang bahala sa mga constituents dyan kung bubutuhan niyo po ba siya or hindi. Well, kung meron naman siya mga magandang programa na nakabenepisyo ang mga tao, why not butuhan siya ulit, di ba? Pero kung sa tingin ng mga tao ay kailangan ng bagong tatayo sa kanilang lugar, why not try new one, di ba? So, depende talaga sa mga netizen. So, ito ang mga komento ng mga netizen. Umami ng isa sa kasamahan niyo, panay pa din kayo tanggi. Paano yan si Stella Kimbo na ang umamin? Hindi pa rin ba kayo aamin? Hindi naman lahat ng kongresista member ng BICAM. Bakit lahat ba ng oposisyon sa kanila galing? Si Kimbo, oposisyon ba yun? Umamin na may blanco? Kayo talaga, mga kongresista, kayo ang dali sabihin walang blanco. Saan ebidensya? Samantalang may ebidensyang pinapakita ang kampo ni Congressman Ungab. Sa Supreme Court na lang kayo magpaliwanag. Oo nga, no? Kung sinabing may blanco, may tawag dito, may dokumentong pinakita si Congressman Ungab. Yung nagsasabing walang blanco, ipakita nyo na walang blanco talaga para ang mga tao na ang mag-analyze. Kasi mahirap naman kung sabihin yung walang blanco tapos wala kayong dokumentong pinapakita. Si Congressman Ungab naman nagsasabing may blanco pero may pinapakitang dokumento. So, ang mga tao ay much more maniniwala kay Congressman Ungab kumpara sa inyo na puro lang kayo salita, puro dakdak, puro ngak-ngak, na sabing walang blanco, dokumento, 'di ba? Nagkabuhol-buhol ang script. Sabi ni Kimbo merong blank. Ano
talaga, Kuya Martin. Marami na pong umamin. Ikaw hindi ka pa rin aamin. Huwag niyong sayangin pera ng bayan. Saka press-con nyo, wala na naniwala sa inyo. Yung nasasabi na hindi totoo, na may blanco, may tapal, pera ang mata, kaya hindi nakita. We don't know ha. Baka itong mga kongresistang ito ay hindi sila updated. O, di ba? Hindi sila updated sa mga nangyayari ngayon. Baka busy sila sa kanilang sa eleksyon. Ito pa, tanggihan na ang mga nakinabang sa biyaya. Di kayo pwedeng magsabi ng totoo kasi kukunin ni Tambalusos ang suhol niya. Kaya talaga. Siyempre, ayaw nilang magsalita kasi pag mabuko na sila, damay-damay na at magsilaglaga na. Deny to death kayo. Deny pa kayo, bakit hindi nyo ipatawag si PRRD at kung unga para maimbestigahan nyo. Hindi puro kayong sagot sa media para makita nyo kung hindi totoo, takot lang kayo kasi totoo. Yun mga kabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen mga kabibig tungkol sa issue na ito. Naku, grabe, tumataas ang issue, di ba? As in super duper and n to the power of X. Lago, baka maging star witness na si Stella Kimbo. Baka ipatawag si Stella Kimbo at talagang maglumpasay sa Korte Suprema. Oh, totoo ang lahat. Hindi ako sinungaling. Ay, mga ganun drama ba, di ba mga kabibig? This is so much. Di ba? So, maghihintay tayo sa more updates tungkol dito kung ano kaya ang development. At take note mga kabibig. Meron ako nakitang video ba kay Sal Panelo. Nako, lagot yata si Stella Kimbo nito ni Sal Panelo. Knowing Sal Panelo ay banat ng banat. Ito na. Kung yan si Teacher Stella, kasama doon sa mga naglagay ng blankong yan, isama yan. Isama dapat yan sa demanda at dapat na ipakulong yung mga yan sapagkat ang ginagawa nila ay kinuha nila, inagaw nila ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang General Appropriations Bill bago ito padala sa presidente. Yung mga inaprubahan ng dalawang sangay ng Congress, ang Senado at ang Kamara de Representante ay binago nila. Binago. Paano mo kaya sasabihin na yung pagbabagong yon ay hindi na ayon sa prosedimento sapagkat ilang tao lamang ang nagbago ng pinag-usapan at dinesisyonan ng dalawang sangay ng Kongreso. Kaya yung pong babaeng kongresistang yan, naku, tandaan nyo, hindi dapat nakakaupo yung mga ganyang tao na may kapangyarihan kapagkat nakasalalay dyan. Yung mga pera ng bayan na maaaring malustay kung ang mga tiwaling opisyales ang iluluklok natin sa kapangyarihan. Kung yan si Teacher Stella, kasama doon sa mga Teacher Stella daw. So yun mga kabibig ha. Ano kaya ang posibleng solusyon dito, lalo na ang Malacanang is hindi na sila mananagot. Grabe no ang Malacanang no. Hindi kami mananagot dyan. Bahala na House at Senado mag-ano dyan. Basta tapos na kami sa GAA. Pero ano nga ba ang solusyon dito? Sabi dito ha, GAA 2025 is null and void because it is based on a forged document. Former presidential consultant Jose Alejandrino. So ito ang kayang komento, null and void at hindi yun legal. So balik sa dati or di ba sabi ni Tito Soto na hindi pwedeng mga technical staff ang pwedeng maglagay sa fill in the blanks kasi it's not allowed in a bill or a law. So posible bang makasuhan yung mga technical staff na iyan? So makita niyo, it's already null and void ab initio from the start because you pass, the president signs into law a document that is a forgery. Okay? There is nothing that can cure it. The cure is you have to go back and start the process again at the bicameral stage. Naku, ang hirap naman kung mag-start ulit. Tapos, January na, kailangan ng mga budget ang mga departamento. Kaninong kasalanan to? Yung mga korap. The president cannot cure it.
it's already null and void ab initio from the start because it was based, the GAA was based on a forged document. Correct. Senator Amy Marcos asked him not to lead his brother into harm by signing a flawed budget. And Amy Marcos was completely right. Diba? Nagsabi kasi si Amy noon na wag niyong pilitin ang kapatid ko na mag-sign ng GAA. So it means Amy Marcos knows already kung ano ang mangyayari. Diba? That's why she refused to sign the BICAM report because it contained 28 blanks. But 11, 12 other members signed it. Sir, ang bilang presidente po, ngayon na narinig na, nakita natin yung medyo pagpihit no, ng executive secretary mula doon sa pag-iit na walang blanco sa GAA, and emphasize nga hindi naman GAA talaga yung may blanco, parang dumistansya sa na walang kinalaman ang presidente rito. Pag nalaman po nila na ito talaga ay nagkaroon po ng blanco ang BICAM, wala po bang dapat gawin ang presidente rito? Bilang pagpapakita, considering siya yung pinaka-leader natin sa bansa, wala ba siyang kayang gawin na magbigay ng kaparusahan or kung ano ba? Almar. Opo. Almar. Admar po, Admar. Huh? Admar po, Hello. Sir Jose. Go ahead po. Yeah. If I may answer, okay? Once you pass, the president signs into law a document that is a forgery, Oh my goodness. okay? There is nothing that can cure it. The cure is you have to go back and start the process again at the bicameral stage. Balik o sa uno. The president cannot cure it. Ado. It's already null and void ab initio from the start because it was based, the GAA was based on a forged document. Correct. Tama. You understand? Opo. The enrolled bill was actually a forgery Wow. because the blanks were filled, by someone who didn't have any authority to do that. Only the BICAM members could do that, complete the process, and they all sign after that. You cannot do it afterwards. Hello? Go ahead po. There's no way to cure it. It's void ab initio. It's void from the start. What you have to do is go back to the BICAM and say, start again the process. Nako. Scrap what I signed. Grabe, no? So, mukhang kawawa si BBM kasi binodol si BBM. Parang ganun ang nangyari ka, Bibig, no? Binodol si BBM, ang mambobodol, binodol. Kayo talaga, wag ganun. Baka ano din ba? Baka sobrang tiwala ni BBM sa Kongreso at Senado at yung pumirma doon. Grabe yung tiwala ni BBM tapos ito ang mangyayari, di ba? Lesson learned ba to? Si Senator Amy Marcos tapos nagbigay na ng advice kay BBM na wag niyong ipasign sa kapatid ko yan, ganito ganyan, pero ewan ko, ano nangyari mga kabibig. Kaya ngayon, until now, BICAM report pa rin ang pinag-uusapan. Lalong tumaas na ang issue nito, lalo na si Congressman Ungab at Attorney Vic ay nagsampa na ng reklamo sa Korte Suprema. Tapos, pwede yung video ni Stella Kimbo at yung iba mga kongresista na nasasabing may blanco ay pwedeng gamitin as a witness, di ba? Mga kabibig, pati si Senator Amy Marcos, yung sinabi niya, si Bato, yung maraming nasasabi. At kung fake document yun, bakit may mga signature na mga senator? Di ba? Sabi nila, gawa-gawa lang yan. Paano? Paano maging gawa-gawa? Sabi nila, hindi yung official. Bakit may mga signature? Kailan ba tatawagin ang isang dokumento ng official? Mga kabibig? Ay, nako. So, yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Grabe. As in, madaming nangyari sa Pilipinas. Malapit na kasing eleksyon. So, kailangan talagang magpapasikat ka. Pero, itong ginawa ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab, hindi naman to pagpapasikat, di ba? Tinutulungan lang nila ang sambayan ng Pilipino para magising sa katotohanan na niloloko tayo. Di ba? Gusto niyo bang lokohin ulit? Gusto niyo bang bodolin ulit? So yun ang fina-fight nila. I don't know what will be the effect of this
BICAM report will be kung meron bang pagbalik sa plenaryo or kung ano bang remedyo yung gagawin nila. So maghintay-hintay tayo kabibig at yun lang po ang ating latest libag-libag for the day. Papayag kaya si Stella Kimbuan maging star witness? Bye everyone. See you next time.